O kaya ikaw ay tinatawag ng Panginoon sa gawain, ay isuko mo na ang buhay mo sa Panginoon. At sapagkat isang araw ay baka huli na po para tayo ay mag-surrender ng buhay sa Panginoon. Kaya pag tinatawag ka, ang mahalaga ay susunod. Kaya salamat sa Panginoon, sa mga nauna sa atin, kaya po tayo naabot ng Ebanghelyo sapagkat sila ay sumunod sa Panginoon. Praise the Lord. Open your Bible please in the book of Matthew chapter 17. Matthew chapter 17, 1-7. Basahin po natin ang verse 14 hanggang verse 20. Tapusin natin sa hanggang verse 21. Kung nakuha nyo na po, give me a loud amen. Basahin ko po yung verse 1, basahin niyo po ang verse 14, basahin niyo ang verse 15. Tayo po ay magstaying lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Kung nakuha niyo po, give me a loud amen. Verse 14. Ang sabi ng Bible, and when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him and saying, Lord, have mercy on my son, for he is lunatic and sore vexed. Oftentimes he falleth into the fire and off into the water. And I brought him to the disciples, and they could not cure him. And Jesus rebuked the devil, and he departed out of him. And the child was cured from that very hour. Then came his disciples to Jesus, and Jesus said unto them, because of your unbelief. For verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na aming binasa. Salamat sa awiting aming narinig. Dalangin po namin, Panginoon, na ang mensahe ito ay maging on time sa pangangailangan ng inyong mga anak. At kung hindi man, ito ay maging serving guide or a warning. Ang aming dalangin, O Diyos, na pagpalaan niyo po lingkod niyong gagamitin, bigyan niyo po ng wisdom, banal na espiritu, dalangin ko po ng kayo magkaroon ng kalayaan gumawa sa aming mga puso. Magligtas po kayo ng maraming kaluluwa, hamunin niyo anak niyo sa inyong gawain, ang katotohanan po ang siyang mahayag. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. And be seated, please. Ang nais kong bigyan natin pansin, mga kapatid, ay yung sinabi ng Panginoon o ang sabi ng Bible sa verse 20. Na sabi ng Biblia, and Jesus saith unto them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Ngayong umaga ay nais kong bigyan pa ng pamagat ang ating pong mensahe, nothing is impossible with God. Nothing is impossible with God. Naalala ko, mayroong awitin po na, nothing is impossible when you trust when you put your trust in God. Nothing is impossible when you're trusting in His Word. Hearken to the voice of God to thee. Is there anything too hard for me? Then put your trust in God alone, and rest upon His Word for everything. Oh, everything. Yes, everything is possible
with God. Amen. Thank you po. Ganyan lang po ako mag-solo. Well, sa talatang ating binasa, mga kapatid, ay sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Kasi po yung pong isang bata na may lunatic ay dinala. At ang sabi ng Bible ay hindi mapagaling ng mga alagad. Sabi ng Panginoon sa verse 17, Then Jesus answered and said unto him, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring them hither to me. And then sabi ng Bible, and Jesus rebuked the devil, and he departed out him, and the child was cured from that very hour. Then came the disciples to him, to Jesus apart, and said, Why could not we cast him out? And Jesus said, Because of your unbelief. Kaya po hindi na mapagaling daw gawa ng kanilang pag-aalinlangan. Can you imagine? Naalala ko tuloy last Wednesday, the message from Luke chapter 22. Naalala nyo na sila yung 12 alagad na kasama ang Panginoon at na hands-on niya mismo. Andun pa si Judas. Pero sa verse 4 ng chapter 22, ay sinabi ng Bible, pinayagan niya na si Judas naging available. Siya po'y pumasok kay Judas. Satan, get into Judas. Tandaan po natin, that shows that Judas is unsaved. Sapagkat pag ikay anak na ng Diyos, hindi na pwedeng pumasok ang dyablo sa buhay mo. Sabi ng Bible, you are forgiven, you are redeemed by the blood, and you are assured 100% that if you die, you are going to heaven. And the Bible says that everyone that received Jesus Christ as their personal Savior, the Bible says that they become a member of the family of God. John 1:12. But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God. Hindi na pwede kahit si Judas. Siguro ang ganda ng pakita ni Judas. Nagtiwala sa kanya. Sa katunayan, pag pinag-aralan yung isang ginawa ni Judas, talagang against sa Panginoon. Pero kaya po ganun nagawa niya, he made himself available para gamitin ng dyablo. Pero tandaan po natin, itong mga alagad ng Panginoon, sabi ng Panginoon, because of your unbelief. Ang problema ng mga Baptist churches ngayon, ang mga members, they keep coming to church on Sunday morning. They are in Sunday school. They are in worship service. They are in Sunday afternoon service. They're on Wednesday night service. But the sad things, they never grow spiritually. Yan po ang problema. Tayo pumasok dito. Kaya nga the motto of our Baptist Heritage Bible College, enter to learn. Go forth to serve. Hindi po enter to learn, go forth to earn. Go forth to serve. Kaya po tayo ay may Sunday School. We have the series of lesson of Sunday School para tayo ay matuto at yung ating natutunan, hindi natin gagamitin sa secular, kundi gagamitin natin sa paglilingkod sa Panginoon. Gusto natin ng secular knowledge, you go to secular school. But if you want to learn from the Word of God, you come to the Baptist Church. Are you listening? Amen. Dapat, alam nyo, magkaroon tayo ng honest evaluation sa ating sarili. Don't evaluate the life of others. Evaluate yourself. Tanungin natin, am I growing spiritually? I-level up naman natin sarili natin, mga kapatid. Kaya po, minsan hindi natuto, nasa simbahan nga, pero cellphone ang hawak. Right now. Nasa simbahan nga. Alam nyo, honestly, ayaw ko ng ganito na nakahiwala yung iba. Pero wala tayong magagawa eh. Kung dati po, 2 services tayo. First service, second service. Pero hindi ko na po talaga kaya.
Gusto ko naman po ako mag-preach hanggang second service. Pero sa ngayon, hindi ko na po kaya. Kaya, mayroon tayong nandun sa across the Jordan River. Oo. Kaya, mga kapatid, dapat natututo tayo. Kung ikaw ay anak ng Diyos, matututo ka sa salita ng Diyos. Sabi ng Bible, 2 Peter chapter 3 and verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Savior, Jesus Christ. Listen to this. I-evaluate natin ang ating sarili. Ilang taon na akong anak ng Diyos? Kailan ka na saved? 2015, ngayon ay 2025, 10 years na. Tanungin natin. Huwag mo tanungin yung iba, yung sarili mo. Ewan ko lang po kung nangyayari sa buhay nyo, pinagbubulay-bulayan nyo ba ang sarili nyo? Kasi po, ako, minsan pag nag-iisa, nagdadrive ako, pag hindi ako kumakanta, tinatawag ko ang sarili ko. I mean, magsi-71 na po ako sa next year, April 22. Pakisulat nyo. No, joke lang. Pero, sabi ko, Panginoon, pero kung gusto niyo pa akong gamitin, I'm here. Sa iyo ako nakadepend. Evaluate natin sarili natin. Anong nagawa ko sa Panginoon? Hindi ka ililigtas ng Diyos kung walang ipapagawa sa iyo ang Diyos. May ipapagawa sa iyo ang Diyos. Ay maraming mga taong na-save sila, may edad na, bakit kaya hindi ako pastor na save na ako'y bata pa? Hindi ko po alam. Kayo nakakaalam. Eh napakasarap kayo maglingkod sa Diyos. Na hindi yan nararanasan ng iba because they never grow. Listen to this. O kaya tumigil ka. Yun ang nakalulungkot. Nasa Panginoon, nahihiwalay pa sa Panginoon. Sabi nga ng Bible sa binasa natin nung Wednesday, and Judas went his way. Listen to this. Pag ikay umalis sa daan ng Panginoon, ligaw ka. Are you listening? Wala akong nakitang anak ng Diyos na tumuntun sa daan ng Diyos na naligaw. Linggo na saan yung iba? Nasaan? Kung nasa business ka, naliligaw ka. Sapot ang gusto ng Panginoon, ang kanyang mga anak ay nasa bahay ng Panginoon. Mga kapatid, walang anak ng Diyos na nasa daan ng Diyos na naliligaw. Ang naliligaw, when you start, you go your own way. Judas went his own way. Kaya siya naligaw. Jonah went his own way. Sabi na po, Jonah, punta ka lang Nineveh. He went to Tarsus. Tingnan nyo, ang mga anak ng Diyos. Alam nyo mga kapatid, nakakalungkot yun. Ang kulang ngayon sa mga anak ng Diyos ay pagkatakot sa Diyos. Hindi ba tayo natatakot na paglinggoy wala ka sa bahay ng Panginoon? Natatakot kang mag-absent sa trabaho mo, pero hindi ka natatakot mag-absent sa Sunday school? Mga kapatid, pagkakataon para iayos natin ang ating sarili. Kasi pag tumigil ka, when you stop growing, you will start shrinking. And when you stop growing, you start dying. Wala na. Kaya yung Christian life, tuyot na tuyot. Walang bunga. Kaya may kita kung saan na napunta. Pero tandaan natin, pag linggo-linggo tayo na sa bahay ng Panginoon and we are willing to learn, you are going to grow. And not only to grow, pero magkakabunga ka pa. You are going to produce yourself. Ang tanong mga kapatid, kilala mo ba ang Diyos mo? Anong pagkakilala mo sa Diyos mo? Mga kapatid, ang Diyos natin bilang mga anak ng Diyos, wala po sa dingding. Yung iba, ang Diyos nila nakasapit sa dingding. Wala din po siya sa cross. Wala na rin po siya sa libingan.
Inawit natin kanina, Christ arose. Siya po ay bumangon sa mga patay. Amen? Siya po ay nasa langit ngayon. The God of the Bible, by His Word, He created all things in this world. Sabi ng Panginoon, let there be light, and there was light. Let there be water, and there was water. Ganon siya by His Word. At tayo rin naligtas through His Word. Kaya nga kailangan natin ang Biblia, ang salita ng Diyos, the King James Bible, the inspired Word of God. Kaya pag narinig natin ang salita ng Diyos ang siyang nangungusap sa atin. Amen. Pero nung sinabi ng Panginoon, nung nilalang ng Diyos ang tao, hindi niya sinabing, let there be a man. Hindi. Kumuha siya ng alabok, pinom niyang tao, hiningahan niya ng hininga ng buhay. Kaya special ang pagka-create sa atin ng Diyos. Hindi tayo special child. Special yung creation natin. Amen? Are you listening? Kaya mahalaga po yung ating pananampalataya sa Kanya. In God, nothing shall be impossible. Why? In Matthew 28, verse 18, all power is given unto me. And heaven and earth, Matthew 19, verse 26, but with God, all things are what? Possible. Look at 27. The things which are impossible with men are possible with God. Mark 9:23. All things are possible to him that believeth. Mark 14:36. All things are possible unto thee. Luke 1:37. With God nothing shall be impossible. Genesis 18:14. Is anything too hard for the Lord? Kilala mo ba ang iyong sinasampalatayanan? Kilala mo ba siya personal? Inaawit natin yung awitin sa page 149. I know whom I believed and am persuaded that He is able. Kaya na Diyos. Thank God that the God of the Bible is able. He is able to save our souls. Naalala niyo ba mga kapatid si Maria? Noong si Maria ay sinabihan na siya ay manganganak ng isang anak na lalaki, ang sabi ni Maria ay never known a man. Wala siyang nakasamang lalaki. That was the time before Joseph. So the angel told Mary that with God nothing shall be impossible. Kaya tayo naniniwala, personal, mula sa salita ng Diyos, we believe in the virgin birth of our Lord Jesus Christ. Ipinanganak po siya ni Maria. Ang ipinanganak ni Maria, ang sabi ng Bible ay siya ay Diyos na nagkatawang tao sa persona ng ating Panginoon. Na sabi nga ng Bible, ang kanyang pangalan ay tatawaging Emmanuel. Emmanuel. Kung liliwanagin, sabi ng Bible, ang Diyos sumasa atin. Kaya dapat maliwanag sa atin na si Kristo ay Diyos. Siya'y nagkatawang tao. Pero Diyos po siya. Diyos po siya. Wala po siyang tatay bilang tao. Kaya siya lang po yung tao na walang kasalanan. Sapagkat siya ipinanganak ni Maria sa magitan ng banal na Espiritu. Tandaan po natin mga kapatid, hindi po si Kristo na tao lang, hindi ho. Siya po'y Diyos na nagkatawang tao. Bakit siya dapat maging tao? Para may rumabayubay sa krus ng Kalbaryo at madanag ang kanyang dugo sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Naalala niyo si Sarah sa Genesis chapter 18 verse 14 na in-announce kay Abraham na sabi at the age of 90, she will have a child with him. At alam niyo ginawa ni Sarah? Tumawa siya. 90 years old. Grabe naman yan. Paano pa ako mahanganak niya? 90 years old na. In God, nothing shall be impossible. See? Can you imagine? 91 ka na, maglilihi ka pa? Why, grabe naman yun. Pero, tandaan po natin, kaya siya tumawa because of her unbelief. At sinabi ng Panginoon sa kanila, is anything too hard for the Lord? Meron bang mahirap sa Diyos? Sa Jeremiah 32 and verse 17, ang sabi ng Bible, and there is nothing too hard for thee.
Mga bagay, mga kapatid, na imposible sa atin, kayang gawin ng Diyos. Imposible ba na magkaroon ng gawain sa China? Hindi ho. According to the report, kung bibilangin the most number of souls saved sa buong mundo ay ang marami ay sa China. Underground. Kaya hindi imposible na mayroong gawain sa Saudi Arabia. Mayroong imposible na mayroong gawain doon sa North Korea. In God, nothing shall be impossible. Hindi natin kayang gawin yun, pero kaya ng Diyos. Are you listening? Tandaan po natin, the basis, mga kapatid, ay kung ano ang ating ginagawa sa Panginoon, tayo ay gawin natin ang ating sarili na available sa Kanya ipagagawa sa atin. Kaya lagi magsisimula sa obedience. Kaya sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 3 verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection. Alam niyo, maraming Kristiyano hindi pa talaga kilala si Kristo. Marami pang pag-aalinlanganan. Kaya mayroong mga reklamador simbahan. Bakit 5,000? Saan natin kukut-kutin yan? Abay, hindi naman ito gawain natin, gawain ng Diyos. Kaya kung ikaw'y gagamitin, ang palad mo. Amen? Mapalad ka. In God, nothing shall be impossible. Number one, there is no sinner that God cannot save from going to hell. Tandaan po natin, walang imposible. Walang sino mang tao na hindi kaya ng Diyos na iligtas. Tandaan natin, simula nung ang tao ay mahulog sa kasalanan, ang daan ng tao ay patungo sa impyerno. Before we got saved, we are on the way to hell. And when you die without Christ, you will go straight to the devil's hell. But praise the Lord for what Jesus done on the cross of Calvary. He came to save, to seek and to save that which was lost. Praise the Lord. Amen. We have a powerful God. We have a powerful God. Are you listening? God can save a drunkard. Alala ko namin ko isang pastor na dyan na-save sa Tondo. Pag nalalasing nananaga. Actually, yung pastor na nag-witness sa kanya, tinaga niya. Nung ayaw buksan yung pintuan, doon siya sa bintana, ay lasing. Kinuha yung itak, tinaga. Mabuti lang doon sa bintana, tumama. Pero na-save yun. After ma-save, nasuko ng buhay sa Panginoon, pastor na. God can change life. He is able. In God, nothing shall be impossible. Look at the life of Apostle Paul, mga kapatid. Kaya magpasalamat tayo, God can save the drunkard. God can save the drug addict. Are you listening? May winitnessan ako sa Ragay, drug addict. Nanliligaw doon sa pinsan ni Ma'am Del. Winitnessan ko yun. Yung drug addict, pabago-bago, kasi ang emotion ng binabanatan niyang jablo. Save ngayon, mamaya mawawala. Save ngayon, mamaya mawawala. Kaya bibigyan mo ng assurance, panghawakan mo ang salita ng Diyos. Abay, naging maayos ang buhay. Naikasal sila. See? God can. We can't. But God can. Gaano ka man kapusakal, kaya sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish, where? In hell. But have what? Everlasting life. Amen. Gaano ka man kapusakal na makasalanan, kaya kang iligtas ng Panginoon. Look at Apostle Paul. Siya'y pumupunta sa iba't ibang lugar para usigin, kasukdulan, patayin ang mga mangangaral. Nasa daan siya patungo sa Damasco para usigin yung mga Kristiyano. Pero right there, natagpuan siya ng Panginoon. Alam mo ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay? Binulag siya para makita niya ang Diyos. Kaya mo yan? Ang paraan ng Diyos, ano? Kaya sabi ng Panginoon, your thought is not my thought. And my ways is not your ways. Kalahin mo yan, bubulagin ka para makakita? Subukan ko nga sa'yo. Kung makakakita ka pa. Siguradong hindi na. Pero ang Panginoon, binulag si Paul para makita niya ang Diyos. That's a miracle. Amen? Listen to this.
if God did a miracle during His earthly ministry, still God can do miracles today. Our salvation is miracle. Tingnan niyo mga kapatid, hindi tayo deserve ng pag-ibig ng Diyos. Hindi tayo deserve ng langit. Hindi tayo deserve kung ano man tayo mayroon ngayon. But by His grace, He saved us. For by grace ye are saved through faith, that not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Tandaan po natin, ang sino mang tao, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Only Jesus Christ saves. Amen? Kaya tingnan nyo, meron tayong ministry sa jail. Meron tayo dating ministry dun sa women's correctional, dyan sa Mandaluyong. In fact, doon napunta si Janet Napoles. Nung ako'y pumupunta doon, 1,600 women ang nandun. At doon kami nagba-Bible study. Maraming tumanggap sa Panginoon. May nakalaya, nag-testify. Pastor, andito ako sa North. Pastor, andito ako sa Mindanao. And praise the Lord. Bakit? Kahit na yun, ay mga bilanggo sila, mahal sila ng Panginoon. Kaya naaabot sila. Pero sa lahat ng gawain, yan ang hindi pwedeng ipag-pray na lumago. Minsan, may sinabi yung Bible student Kala mo yun, sabi ko magpaawit ka. Well, salamat sa Panginoon, tayo umawit. At kayo ba excited ngayong hapon? At kayo ba masaya na kayo naririto? Ang pabiro, wag mo na sasabihin yun. Hindi ka pwede. Parang na funeral service, nasa St. Peter, sasabihin, funeral service, magandang po at tayo po'y umawit. Bago po natin magpahinggan ang aral ng salita ng Diyos, kayo ba'y masaya ngayong gabi? Masaya, may patay. Dapat may mga tamang salita na sasabihin gano'n. Pag ikay nasa dito, sa bilangguan dito, pumapasok dyan sila, Nestor. See? At pinag-preach doon sa loob. Alam nga naman, Panginoon, palaguin niyo po ang gawain. Hindi pwede yun. Kasi pag maraming laman ng bilangguan, maraming mga kriminal. Dapat ay walang laman yun. Sa Japan, bihira. Nagbasa ako kanina, alam ko kung saan pinakamaraming laman ng bilangguan? Maraming mga magnanakaw. Sa Costa Rica. And every 100,000 ay 137,000 yata. Ang issue ay robbery. Pero mahal pa rin ng Panginoon yan. Kaya ang gospel ay makapangyarihan. Gospel is not respecter of person. Maitim ka, red and yellow, black and white, all are precious in His sight. Kaya sabi ng Bible Romans 10:13, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Hindi sinasabi niyan kung maputi ka, malapit ka maligtas, madali ka maligtas. No. Red and yellow, black and white is just the same. Ang tinitingnan ng Diyos ay hindi yung kulay ng ating balat. Ang tinitingnan ng Diyos yung ating puso. Kung ang puso natin maitim sapagkat wala pa si Kristo, yan ay lilinisin ng Panginoon. Allow Jesus Christ to get into your heart. 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Tandaan po natin, kayang iligtas ng Diyos ang sinumang makasalanan. Dapat nating ma-realize individually na tayo kinaawaan at kinahabagan lang po tayo ng Diyos. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki sa ating buhay. Ano sabi ni Paul? I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. In the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who gave Himself for me. Philippians 1:21, ang sabi niya, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Kaya, tingnan nyo, ang pangalan niya dati ay Saulo. Ibig sabihin, mapagmataas. Nung masave siya, ang ipinangalan ng Panginoon ay Pablo. Ibig sabihin, mapagpakumbaba.
Hindi naman ang ibig sabihin, bawat Pablo ay mapagpakumbaba. Yun lang si Saulo lang po pinangalan Diyos na Pablo, it means humble. We need to humble ourselves before God. Amen? Number 2, bibilisan ko lang po ito, there's no prayer that God cannot answer. Ilan kaya ang mga anak ng Diyos na naririto sa auditorium na doon sa admin na kayo ay nanalangin ngayong umaga? Nag-pray. Kaya inaantok ka eh. Anong oras tayo gumigising? Alam niyo, mas maganda mag-alarm. Para on time tayo sa church, walang late. Excited tayo. Alam niyo, ang success, laging nagsisimula sa preparation. Preparation. Gabi pa lang, dapat excited ka na. Alam niyo, kanina umaga, nag-alarm ako ng 5 o'clock. Pambira. Nagising ako ng 2:49. Ang mahirap sa akin, pag nagising ako ng 2:14 ng mga ganong oras hanggang 3 o'clock, pagbalik ko ng higaan, parang hindi ako, ayaw ko na matulog. Yung bang, pag iniisip mo, lalo pag linggo, kung ano mangyayari, ilan maliligtas, ilan sa mabautismuhan, yung excitement nandun, hindi ka na makatulog eh. And then, so I pray, Lord, ayaw ko pong mag-preach na puyat. Bigyan niyo pa ako ng 2 oras. Alam niyo mga kapatid, pag nagising ka na hindi ka nakapag-alarm, alam mo, nag-alarm ka ng 5, tapos nagising ka ng 4:30, ang Diyos ang gumising sa'yo. Ang iba kasi, naglalagay ng alarm 4:30. Mamaya, stop! Balik sa tulog. Kaya tanghali na. Ang nakakalungkot yun, sa trabaho mo, hindi ka nalilate, pero simbahan lagi kang late. There is no prayer that God cannot answer. Tutugunin ng Panginoon yan. Sa mga hindi anak ng Diyos, sa hindi pa anak ng Diyos, sa hindi pa nakatiyak ng langit, ang panalangin na kailangan mo ay ikaw ay magsisi ng kasalanan, tanggapin mo si Kristo sa iyong puso na sariling tagapagligtas. Pag tinanggap, pag ikaw nanalangin, kaya nga tayo niniwala sa sinner's prayer. Yan ang ayaw ng mga Calvinist. Hindi rin sila niniwala sa sinner's prayer. Sabi naman ng iba, alam nyo, kahit mga baptist, lumalala na. Alam ko bakit? Hindi na daw kailangan ng panalangin. Save ka na kaagad. Saan niya sa Bible? Kung save na tayo, bakit si Kristo na parito pa? Ay, sabi ng Bible eh. Kailangan natin tanggapin siya. Lagi ako nagpapaliwanag, hindi yung panalangin ko, pinasusunod ko lang, pero hindi yung panalangin ko magliligtas sa Kanya. Susunod ka kung tao sa puso mo. Ayun sabi ng Bible eh. Amen? Kaya, tingnan nyo, sa dati nyong pananampalataya, kanino kayo tumatawag? Nung kayo hindi pa anak ng Diyos, kanino kayo tumatawag? Di ba kay Maria? Ilang milyon o bilyong tao ang tumawag kay Maria na wala ni isang garantiya na siya'y sinagot. Wala ho. Si Maria mismo, makasalanan din siya. Kaya lang siya mapalad kasi ginamit siya ng Diyos na ipinanak sa kanya, tagapagligtas. Ano sabi ng Bible sa Luke 1:46 and 47, sa verse 46? And Mary said, my soul that magnify the Lord. And verse 47, and my spirit hath rejoiced in God my Savior. So yung kanyang ipinanganak, ang Panginoon Kristo, tinanggap niya na sarili niyang tagapagligtas. Ang palad ni Maria, sapagkat siya'y ginamit ng Panginoon. Maaaring hindi ka nagamitin para may ipanganak pang tagapagligtas kasi isa lang. Pero pag ginagamit ka ng Diyos, ang palad mo, kapatid. Ang palad mo, pag ginamit ka ng Panginoon. Amen? Kaya hindi po tayo naniniwala na tumawag tayo sa rebolto. Hindi o. Dapat sa Diyos na buhay. Tingnan niyo sabi sa Book of Habakkuk,
Habakkuk chapter 2, verse 18 to 19. Habakkuk, hindi ko kakulay yan, ha? Habakkuk chapter 2, verse 18 to 19. Ang sabi sa verse 18, what profited the graven image, that the maker thereof hath graven it, the molten image and a teacher of lies, that the maker of his work trusted therein, to make dumb idols. Woe unto him that saith to the wood, awake, to the dumb stone, arise, it shall teach. Behold, it is laid over with gold and silver, and there is no breath at all in the midst of it. Kalahin mo yan? Biblia yan, kapatid. Bible yan, hindi yan tradisyon. Paniwalaan natin tradisyon kaysa Bible. Amen? Sabi niya ay inukit ng tao. Ano lang, sabi doon sa Psalms 135 and verse 15. The idols of the heathen are silver and gold, the work of men's hand. They have mouth, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Neither is there any breath in their mouth. They had made them are like unto them. So everyone that trusted in them. Akalain mo yung sabi ng Bible? Are you listening? Ha? Sabi doon sa Leviticus chapter 19 verse 4. Huwag kayong gagawa ng mga larawan na binubuo o Diyos-Diyosan. Yan sabi ng Bible. Kaya dapat ang ating tawagan yung tunay na Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, worship God in spirit and truth. Tingnan nyo, tumawag ka kay Joseph, hindi sasagot yan. Tumawag ka kay San Juan, hindi sasagot yan. Kay Mateo, hindi sasagot yan. Pero sabi ng Bible, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kaya sabi ng Panginoon, call unto me, and I will answer thee, and shew thee great mighty things which thou knowest not. Kaya kay Kristo tayo tumawag. Kahit na sino. Wala akong narinig na testimony ng Papa, ng Catholic, na nagsabi na siya sinagot ni Maria. Wala. Pero pag testify tayo, nung tayo tumawag sa Panginoon, sumagot ang Panginoon. At ang sagot ng Panginoon ay nasa Bible. Kaya ang batayan natin ay Biblia, hindi tradisyon, hindi relihiyon. Hindi talino ng tao, kundi wisdom ng Panginoon. Tandaan po natin, ay ang ating pong buhay, ang ating relationship ay nakadepende sa development ng ating prayer sa Diyos. Kaya prayer is very important. Tandaan po natin, communication, when you read the Bible, God is talking to you. When you pray, you are the one talking to God. Ang nakakalungkot, ilang oras ang kinakausap nyo nandiyan sa mga Facebook na yan. Karamihan dyan ay marites, chismisa, nagsisiraan. Ilang oras. Pero sa Bible, ilang minuto tayo. Are you listening? Tandaan po natin, ang mahirap sa Kristiyano, mga kapatid, mas maraming tayong oras sa cellphone kaysa tayo ay manalangin at makipag-usap sa Panginoon. Are you listening? Alam mo, pagdating natin sa langit, baka ikaw ang mayroong angel, utusan ng Panginoon, ipakita sa iyo yung mansion mo doon. Kasi bawat isa sa atin may mansion. Kahit na backslider ka. Pero pagdating mo doon siguro ba, sabi ng angel, alin dyan mansion? Ito ang mansion mo eh. Ano naman yung mga boxes na yan? Bakit maraming mga boxes dyan? Ayan yung pinahanda ng Panginoon, sa iyo saan ipapadala yan, pero hindi ka manahingi. Kaya andyan pa yan. Ye have not because ye ask not. Ask and it shall be given unto you. Ask, it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. Tandaan po natin, mga kapatid,
napakahalaga na mayroon tayong tamang relasyon sa Panginoon. Amen? Tingnan nyo, prayer works. Prayer works. May ipinagagawa sa ating Panginoon. Walang kamay ang Diyos, pero ikaw merong kamay. Ikaw yung kamay ng Panginoon dito. Walang pa ang Panginoon, pero ikaw ang pamaypaka. Ikaw dapat pumunta kay sabi ng Bible to go and teach all nations, baptizing them in the name of the Father. Praying is getting to know the mind of Christ. Dapat makita natin, mga kapatid. Malaman natin kung anong gusto ng Panginoon. Kailangan tayo ay ituno natin ang buhay natin sa gusto ng Diyos. Tama po, para tayong magkasundo sa Panginoon. Are you listening? Napakaganda kung ang lahat ng mga pagpapala mo sa buhay mo ay i-recognize mo na yan ay galing sa Diyos at bunga ng iyong panalangin. Tandaan po natin, itong building na ito, marami sa inyo hindi nyo alam paano ito naitayo. Hindi po ito galing sa politician. Hindi ito galing sa kontraktor. Hindi ito galing sa kanino man. Ito galing sa mga anak ng Diyos na nagsakripisyo para sa kanyang gawain. Ang unang binigay ng Panginoon ay yung old building. Ang pangalawa ito, pangatluyaan. And then, yung mga tao ditong mga galit sa simbahan, ay galit sila. Akala nila reliyon ang ating dala. Ang dala natin ay si Kristo. Hindi po reliyon. Pero ngayon, wala na sila. Sila ang nag-alok ng lote. Pastor, bilhin nyo ito. Pastor, bilhin nyo ito. Sabi ko, hinay-hinay lang. Ngayon, tingnan yung ginawa ng Diyos. Why? Because we believe that in God, nothing shall be impossible. Tandaan po natin, kayang ibigay ng Diyos yung 5,000 seating capacity. Walang imposible sa Diyos. I said, number one, there's no sinner that God cannot save from going to hell. Number two, there's no prayer that God cannot answer. Number three, there is no problem that God cannot solve. Noong kayo ay hindi pa mananampalataya, saan kayo napunta pag may problema? Sa mga manghuhula. Sa mga misfortune teller. Sa mga pagtatawas. Kapag may problema ka, ang kailangan mo, you come to God. Sabi ng Bible, come unto me, all ye that labor and heavy laden, I will give you what? Rest. Yan sabi ng Bible. Alam niyo mga kapatid, ang hindi matanggap ng ibang Kristiyano, why God allows problem to come in our life. Diyan uuwi yung Romans 8:28. All things work together for good to them that love God and called according to His purpose. Tandaan natin mga kapatid, kaya binibigyan ka ng problema. Kaya ang problema, hindi problema. Ang problema ay nagiging problema if you do not know how to deal problem. Pag may problema ka, huwag natin kalilimutan, may Diyos tayo. Amen? Kayang lutasin ng Diyos yan. Naalaala niyo si Lazaro na nagkasakit sa John chapter 11 verse 1 to 4? Yung last part, anong sabi ng Bible? This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. Pag may problema, masyado tayong apektado. Sabi, ba't hindi ka nagsimba? Kasi may problema ako. Nung hindi ka nagsimba, nasolve ang problem? Mas lumala kasi wala kang salita ng Diyos na narinig. Kasi gusto nating lutasin sa ating paraan. Kapatid, meron tayong guidelines. Ang advantage ng Kristiyano, meron tayong Word of God. Amen? Not by our own wisdom, but God's wisdom. Your ways is not my ways, and your thought is not my thought. Sabi ng Bible, if you lack wisdom, ask God. Kaya hihingi tayo sa Kanya. Are you listening? Anong problema ang hindi niya kayang lutasin? Kaya niya lahat lutasin. Ang problema natin, mga kapatid, ay hindi yung asawa. Hindi yung mga anak. Yung manugang ay hindi pala. Kaya ako ay lumalago. Amen. Ang problema natin, mga kapatid, ang ating sarili. Gusto mo makita yung problema mo?
pumunta ka sa malaking salamin. Pagharap mo sa salamin, sabihin mo sa salamin, that's my problem. Why? Because who make decision? You are the one that make decision. Kaya nga, mas maganda yung decision natin galing sa Kanya. Kung kalooban ng Diyos. Brad, simba ka mamaya. Kung kalooban ng Diyos. Hindi na ginagamit yung kung kalooban. Sigurado na yun. Sapat ang linggo ay para sa Panginoon. Kaya tingnan nyo, kayong mga, ito sasabihin ko sa inyo, kayong mga Sunday morning, na hindi na kayo nabalik, matakot kayo sa Diyos. Oo. Sa trabaho, hindi kayo takot na takot kayo pag nag-absent. Bakit? Baka kayo makick out. Pero simbahan, kahit na hindi kayo magsimba, hindi kayo kick out. Ang pinamaganda yung voluntarily, tao sa puso ang pagpunta sa simbahan. Walang pipilit sa'yo. Tuturuan ka ng Diyos na ilalagay sa puso mo ang linggo ay Kanya. Amen? Eh dapat magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Amen? Tatandaan po natin, pag mayroong mountain peak, mayroong valley. But don't stay. When you reach the peak of the mountain, don't stay in the valley. Ask another mountain. Amen? Yan pinakamaganda. Kaya makita natin na ito si Caleb, ano sabi niya? Andun yung mga sa mountain, andun yung mga kalaban, andun yung mga higante. Pero ang sabi ni Caleb, Lord, give me that mountain that's full of giants. If you are going to go with me, if you are with me, I'm going to drive them out. That's faith. Ay minsan kasi ang iba takot magsimba paghapon. Kasi pa ako nagsimba ng hapon, paano yung business ko? Paano yung... Ang itlagay natin sa ating puso't isipan, ang linggo ay sa Diyos. Amen? Tandaan po natin mga kapatid, ang problema natin ay ito, malaking problema ng mga Kristiyano, yung hindi kaya ng Diyos pababain yung pride natin. Yun ang napakabigat. Kasi kung tayo maging humble, sunod lang tayo ng sunod sa Panginoon eh. Kaya hindi tayo sumusunod because of our pride. And unbelief. Dapat matutunan natin yan, mga kapatid. Huwag natin kalilimutan. Anumang nasa atin, we are only steward. Tandaan nyo, nung tayo ipinanganak, wala tayong dala. Nung lumabas tayo sa bahay bata, anong sigaw natin? Hinawakan, kung sa hospital ka ipinanganak, hinawakan ng doktor yung dalawang paa, pinalo ka sa puwit, anong sigaw mo? Wah! Wah! O, kumuha na kang Amerikano, ganun, hinawakan yung dalawang paa, tapos tinapik. Ano sigaw ng batang Amerikano? Wah! Wah! O ano sa Cebu ang wa? Wala. Kaya kahit na anong lahi, pag ipinanganak, ang lingwahe ng mga yan, Cebuano. Ay wala kang dala eh. Ang tanong, anong meron ka ngayon? Naalaala mo, nung matagpuan ka ng Diyos, alalahanin niyo mga kapatid, kung saan ka dinampot ng Diyos. Saan ka dinampot ng Diyos? Dati nagbibisikleta ka lang. Bitikleta. Ay, tapos nagbumotor, nagda-tricycle. Ngayon, ano dinadrive mo ngayon? Saan galing yan? Pastor, yung bahay ko bayad na. Jesus paid it all. Saan galing yun? Minsan kasi, kung kailan tayo pinagpapala ng Diyos, nalaki ang ulo natin. Huwag naman, hindi babagay sa'yo. Para kang lollipop. Ang maganda, meron tayong humble heart. Lord, thank you so much. Huwag niyong payagan na ako'y magyabang. Huwag niyong payagan na ako'y maging palalo. Bagkos, Lord, ako'y gawin yung mapagpakumbaba para ako'y maging mabuting halimbawa sa aking pamilya, sa aking asawa, sa aking anak, sa aking mga apo, at sa aking mga kaibigan. Hello? Sabi ng Bible, James 1:17, every good gift and every perfect gift is from where? From above. Kalahin mo yan. Kung ano ibinigay sa'yo ng Panginoon, pero you're steward.
Pero ang requirement ng Diyos sa steward, it is required, 1 Corinthians 4:2, it is required to the steward that a man be found what? Faithful. Kaya pagdating natin sa langit, kung faithful ka, yun ang sasabihin ng Panginoon, thou good and faithful servant. Hindi sinabi, thou good and faithful lawyer. Thou good, imposible yun. Thou good and faithful engineer. Thou good and faithful teacher. Thou good and faithful janitor. Hindi ho. Servant. If you are a servant, you serve God. Kala kasi ng iba, pag hindi siya naglingkod sa Diyos, member ako dyan, pero hindi ako naglilingkod dyan. Akala nila, lugay ang simbahan. Hindi naman ito kay pastor ng simbahan eh. Baka isang araw, mamaya, wala na ako. Amen? Sino nag-amen? Tanggal ang membership niyan. Ha? Hindi natin alam. Diyos lang nakakaalam. Hindi ito kay pastor. Sa Diyos to. Amen? At salamat sa Panginoon na ginamit ang church dito, hindi kayo maligtas, at nandito ka ngayon. Pero kaya, yung preaching ko last Sunday, we need to be united. Amen? Kaya ang hinihingi ng Diyos, mga kapatid, ang hinihingi ng Diyos sa buhay mo, hindi yung wala sa'yo. Yung nasa iyo. Di mo ang tao kasi, kung ano yung wala yung hinahanap. Naalala yung Panginoon magpakain ng 5,000 men? Na yung mga alagad ay nag-aalaala, saan tayo kukuha? Wala tayong. Sabi ng Panginoon, anong meron? Hindi sinabi ng Panginoon, anong wala? Anong meron? Oh, pagkatapos sabi ng Panginoon, sabi ng alagad, na dito may bata. 5 tinapay, 2 isda. Nung nasa kamay ng bata, yung isda, 5 lang. Yung tinapay, 2 lang. Inilagay sa kamay ng Panginoon. Minultiply ng Panginoon. Pinakain yung 5,000. 5,000 men. Ay kung may asawa yun, 10,000. Kung may anak yung tigigisa, 15,000. Kung Pilipino yun, 150,000. Pero kayang pakainin ng Panginoon. In God, nothing shall be impossible. Amen? Dapat faithful tayo. Ang iba kasi, yung para sa Panginoon na ayaw pang ibigay. Ito, sasabihin ko po siya, hindi ito Laurena's word. Ito yung Bible word. Sino sa inyong faithful sa tithing? Silent night. Ha? Sino sa inyong faithful sa tithing? Kung ikaw ay faithful sa tithing, 10% of your income binibigay mo sa Panginoon, God bless you. Pero kung hindi, ninanakawan mo ang Diyos. Akala natin yung mga magnanakaw nasa bilangguan, minsan nasa simbahan. Ay hindi na sa kanila, sa Panginoon na kinukuha pa. Are you listening? Ibalik natin yun. Hindi atin yun. Tapos mananalain ka, Panginoon, pagpalain niyo po ang aking hanap buhay. Eh sabi ng Panginoon, steward ka lang eh. Eh sabi ng Panginoon, 10% of that income sa kanyang gawain yan. Oh, eh hindi mo ibinabalik. Tapos, alam niyo, para kapag palain ng Panginoon, i-prove mo muna ang sarili mo sa Diyos. Prove me now, herewith, saith the Lord, if I will not open you the windows of heaven and pour you out the blessings that you have no room enough to receive it. Kasi po mga kapatid, ang purpose ng Panginoon, pagpapalain tayo eh. Never na plinano ng Diyos na sirain ang ating buhay. Ang gusto ng Panginoon, kayo ay maging ilaw ng sanglibutan. Pero anong klaseng ilaw tayo? Christmas light? Flickering light? Or no light at all? Kaya sabi ng Bible, it is more blessed to give than to receive. For God loveth a cheerful giver. Dapat huwag nating pagkuriputan ng Diyos. Ibigay natin yung para sa Kanya. Salamat sa Panginoon. He give us breath on time. Ano kaya pag ikaw ay hindi faithful sa tithing, tapos ang hinga mo ay kukontrolin ng Panginoon? No? Hindi ka nahinga, maya-maya. Kasi baka pagbayarin ako eh. Salamat sa Panginoon, hindi niya tayo pinababayad sa hinga natin. It's free. But in return, are you faithful?
And then, number 4, there is no place that God cannot send revival. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Walang lugar na hindi kaya ng Diyos padalhan ng revival. Ang Diyos nagpadala ng revival sa Goa, ang Diyos nagpadala ng revival sa Iriga, ang Diyos nagpadala ng revival sa Naga, ang Diyos nagpadala ng revival sa Tigawon, sa Tugigaraw, ang Diyos nagpadala. God sent revival in Israel, God sent revival in Guam, in Dubai, in Saudi Arabia, at ganyan din sa Taiwan, sa Thailand, sa Singapore, at ganyan din po sa Hong Kong, at sa any place, sa Cyprus, God sent revival. Amen. Tandaan po natin mga kapatid, ang nawawala ngayon sa maraming Baptist churches ay soul winning. Yan ang dahilan bakit ang simbahan ay namamatay. Hindi po tayo namumursilite ng mga miyembro ng may miyembro. At tandaan niyo po, hindi ako tumatawag sa miyembro ng ibang simbahan na hindi ako tumatawag sa pastor. Kahit po dyan sa Port Bonifacio, hindi ako natawag sa miyembro ng Port Bonifacio na hindi alam ng pastor. That is ethics. Oh. Kaya kung mayroong pastor na magtatawag sa inyo, ay please let our pastor know kung ano man yung kailangan niya, lalo pag sa gawain ng Panginoon. At hindi po ako walang pastor kahit sa Amerika. Walang pastor na ako'y nanghingi. A pastor must not be a beggar. We are not beggars. The Lord bless the man of God. Oh, hindi po ako mahihiyang sabihin sa inyo, ang mga sinusuot ko ay bigay sa akin. Hindi ho. Ba't nawala yata kayo ng pagkinig? Hindi ko nahihiya. Bakit? Naglilingkod ako sa buhay na Diyos eh. Kung tamad ka, hindi ka pinagpapala, bunga yun yung katamaran. Amen? Kaya tayo, sinabi ng Panginoon, go and preach the gospel. Tell them that God loves them. Tell them that Jesus died, buried, and rose again. Tell them that Jesus is the only way. Tell them that Jesus is the only Savior. Mga kapatid, hindi sinabi ng Bible, go and host a revival. No, go and preach the gospel. Pag may soul winning, may revival. Bakit? Sabi ng Bible, for one soul saved, there is joy in the presence of an angels. Who is on the presence of the angels? God. Kung ang langit ay masaya, ang simbahan ng Panginoon ay masaya. Gaano man kayaman ng isang barangay o ng isang bayan, gaano man kayaman, pag wala nang ipanganganak, someday, that bayan, that city will become a ghost town and ghost city. Kaya kanina, pag kumakanta po yung mga bata, talagang it really touched my heart. I said, they'll be the next generation. Kaya mga magulang, mahalin natin mga anak. Turuan natin sila. Kasi kung yan hindi problema sa bahay nyo, hindi magiging problema sa bahay ng Panginoon. Pastor, ang mga bata makulit, may pinagmanahan yan eh. Nasa dugo yan. Kaya nga dapat turuan. Kaya sabi ng Bible, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Kaya kayo mga kabataan, kung kayo tinuturuan ng inyong tatay, makinig kayo. Huwag matigas ang ulo nyo. Mga kapatid, God will send revival. Tandaan po natin, kung gusto natin maging masayang Kristiyano, ito po ang sikreto. Actually, hindi ito sikreto. Pinapahayag ito every service. Kung gusto maging masayang Kristiyano, mag-involve ka sa soul winning. Yung mga Kristiyanong hindi nag-involve soul winning, andyan nga, nakaupo lang, pero kakanta silang, I shall not be moved. Di makikilos o hawag kumilos. Mga kapatid, ang disenyo ng Diyos sa atin, pagpalain tayo. Mag-serve ka sa Kanya. Maghanap ka ng man o tao sa Biblia
na naglingkod sa Diyos na pinabayaan ng Panginoon. Pero maghanap ka rin ng mga tao na iniwanan ang mga apostol, iniwanan ang gawain ng Panginoon kung ano nangyari sa kanila. Kaya nga ito, this is the perfect book. Ito, mas matindi ito kaysa resita ng doktor. Ang resita ng doktor, pag hindi ka napagaling, subukan natin isang gamot. Subukan natin isang gamot. Ito subukan mo ako. Sabi ng Bible, prove me now. Prove na ang Panginoon. Kapag nagpipray ka ba, sinasabi mo sa Panginoon, Lord, thank you that you are proven in my life. You are proven in my family. You are proven in my business. Ipakita natin yung sincerity natin sa Kanya. Maraming mga taong sincere but sincerely wrong. Wala tayong pwedeng ipagmata sa Panginoon. Hindi pwedeng nanalangin yung isang heathen, sabi niya, Panginoon, nagpapasalamat ako na hindi katulad nila. Wow! Yun ang ginawa ng Panginoon kay Lucifer, kaya siya bumagsak. There is no place that God cannot send. Mga kapatid, alam niyo, yung goal natin, 5,000 seating capacity, pag yay ibinigay ng Diyos sa atin, that is a great landmark. And just to be a part of it, it's a blessing. Nagliliwanag siya niyang karatula. Ay dito nga, may tinatayo. Ano message nila? Si Maria. Dito ang message natin, si Kristo. And then, the last. Huwag niyo muna isuot ang mga sapatos niyo. The last, there is nothing too hard that God cannot do. Walang mahirap na bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Lahat ng pinapagawa ng Diyos sa atin, kaya natin. Kapag hindi na natin kaya, ang Diyos ang gagawa. Are you listening? Yung magbigay, layong sinasabi, magbigay ka lang ng trucks, mag-abot ka lang. Ay, hindi ko talaga malimutan yung si Jovela, isang Air Force, American Air Force. Diyan na-assign sa Clark during his time. Nabigyan ng babasahin, God's simple plan of salvation. Binasa niya, na-save siya. Nag-resign siya, bumalik sa Amerika, punta sa Springfield, Missouri, Baptist Bible Fellowship, Baptist Bible College. Doon nag-aral. Pagkatapos graduate, bumalik dito. Siya ang nagsimula ng Bethany Baptist Church. Siya ang nagsimula ng Bible Baptist Church sa Caloocan. Siya ang nagsimula ng Bible Baptist Church sa Marikina. Look at that. Sa isang babasahin lang. Malay mo, yung aabutan mo, yung pala magsusurrender ng buhay sa Panginoon. Mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Lahat ay kaya niyang gawin. Ang specialty ng Panginoon ay mga imposible. And He can make it possible. Tandaan po natin, tingnan niyo lang. Ito na lang. Kita natin sa simbahan natin. In 47 years, so next year, 47 years, tingnan yung blessing ng Diyos. Hindi tayo makasarili. We send missionaries. That's why meron tayong Baptist Heritage Bible College. Ang mga pastor nagtuturo dito, wala akong sweldo. Wala ako. Sabi ko, kung ano yung tinanggap nyo, pamigay nyo rin walang bayad. Tingnan yung ginawa. The other Sunday, ako'y nasa Lipa. See? And the Lord built a church in Lipa. Meron diyang pangunahin na yung mga tinanggal dyan doon sa old building, dinala doon sa unang Christian Bible Baptist Church, but they changed. They changed the signboard, they changed the name. Hindi ko trabaho yung ipagpipilitan ko. Yung nasa Tanawan ay naging Calvinist. Pero yan po para malaman nyo, lahat ng mga yan, meron niyang kaalaman na pag sila ay nagbago ng katuruan, ibabalik nila sa CBBC. Ay hindi nila ibabalik. Pastor, hindi nyo papuntahan? Ba't ako pupunta ron? Hindi ko trabahong manggulo. Ang dala ko'y kapayapaan. Ay, kung sila ay nagbago, bahala sila sa Diyos. Oh. Ang tagal-tagal na sa... Akalain mo, kaya nga si Judas, tingnan nyo, he lost the opportunity. 3 years kasama ng Panginoon. Hands-on ng Panginoon si Judas. Yung apostles kasama.
May pambihira. Pagkatapos, he went his way.